Ang gusto kong tanungin si Brunal, no? Ang tanong ko, si Bradnal. Ito ang tanong ko kay Bradnal. Sabi sa Juan, no, 3:13 na walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. So, sinasabi ba dito, ang tanong ko, sinasabi ba dito na may kasama si Kristo nang umakyat sa langit o wala? Sagot ka muna kategorikal bago magpaliwanag. Wala. Paliwanag mo bakit wala. At bakit naman sinabi mo na nasa langit na wala palang kasama? Utos yata yun. Host, tanong ba yun? Parang utos yun eh. Hindi, tanong yun eh. Bakit nasabi mo kanina na yung sinabi ngayon, kakasamahin kita, nasa langit na, tapos sinabi mo naman ngayon, sa tanong ko sa 3:13, na kung may kasama ba si Kristo nang umakyat sa langit, sabi mo naman wala. So paano mo ngayon i-reconcile yung dalawang magkaibang sagot mo? Na walang kasama pero nandoon na sa langit nang umakyat si Kristo sa langit. Nandoon na yung magnanakaw. So Ayan. i-reconcile mo. Re-reconcile ko lang unang-una sa lahat, wala kasi akong sinabi na yung thief on the cross, umakyat. Ang pinaka-stand ko doon is, iniakyat siya. So, hindi pa rin masisira yung talata na walang umakyat kundi yung bumaba. Kasi hindi ko naman sinasabing umakyat yung thief on the cross. Inakyat siya doon. Ayan. So ang sunod kong tanong, kung wala palang kasama si Kristo sa pag-akyat, ang sabi mo naman ngayon, iniakyat niya yung magnanakaw. Ang tanong ko, saan mababasa, no? May mababasa ba sa Biblia na sinabi na inakyat ni Kristo yung magnanakaw sa langit? Mayroon ba o wala? Ayan, yung sasagot ko kanina, brother, ipaliwanag ko lang yung sagot ko kanina nung sinabi kong walang kasama, sabi ko. Kasi yung tanong mo, brother, patungkol lang dun sa nabasang talata. Siyempre, hindi ko na hinigatan yung yung sagot ko dun. Totoo naman na dun sa talata, walang nabasa na may kasama. So, yun yung sagot ko. Yung sa tanong mo naman ngayon, brother, sa diwa kasi yan, brother. Alam naman natin naman na ang mag-aakyat niyan, ang Panginoon. So, yun yung sagot ko. Although hindi mas nabasa, sa unawa kasi, alam naman natin si Jesus ang mag-aakyat sa kanila. So, anong diwa sa Biblia na maibibigay mo na nakasulat na inakyat ni Kristo kasama niya yung magnanakaw? And sa unawa kasi, brother, ewan ko kung hindi kayo naniniwala na si Jesus ang mag-aakyat ng mga believers sa langit. Ako kasi ang paniniwala namin yan, si Jesus ang tagapagligtas namin. At ang mag-aakyat sa amin sa langit. Yan. Oo nga, magbigay ka ng talata na may diwa. Magbigay ka ng talata na nakapaloob yung diwa. Kahit hindi siya letra por letra na iniakyat ni Kristo yung magnanakaw, at least mayroon kang talata na sabi mo, nasa diwa. O magbigay ka ng talata na mayroong diwa na iniakyat ni Kristo ang magnanakaw na kasama niya. Sige. Yung una kasi may pangako si Jesus dyan na kakasamahin niya nga yung thief on the cross sa langit. So, panghawakan natin yung pangako na yun. And nung umakyat na si Jesus sa langit, parang yun, kasama niya yung thief on the cross sa langit. Kasi kung hindi niya talata po wait may... diwa nga sinasabi ko, wait lang Kaya nga, wait lang, brother. Pag nagtatanong ka, tahimik naman ako eh. Ngayon, kapag ang nangyayari kasi, brother, tanggapin mo man o hindi. Pag nasa langit na at wala pa sa langit yung thief on the cross, ang mangyayari dyan, lalabas, sinungaling si Jesus. Kasi, sasabihin ng thief on the cross dyan, akala ko ba kakasamahin mo ako sa langit? Nandyan ka na eh. Bakit nandito pa ako? Langit. So, yun. Sunod na tanong. Yes pag clarification lang. Naniniwala ka ba na mayroong paghuhukom? Oo.
Yes or no lang muna. Ay, sige, yes. Okay, naniniwala ka. Ngayon, ang sunod kong tanong, okay. Ang sunod kong tanong, saan gaganapin ang paghuhukom? Sa loob ng langit o sa labas ng langit? Sa labas ng langit yan. Ayon. So, ibig sabihin ba, yung mga nasa langit na ilalabas pa para hukuman, ilalabas sa langit tapos hukuman sa labas? Yun ba ang ibig mong sabihin? Ganun nga ang mangyayari dahil sasalubungin nga ng mga nasa langit yung mga nasa lupa eh. Magsasalubong sila. So, ibig sabihin, yung mga tao na huhukuman, nandoon sa loob ng langit, tapos yung iba na hindi magiging dapat, nasa langit na dadalhin sa impyerno kasi maghuhukom. Tama ba? Wala akong sinabing yung mga mapupunta sa impyerno ay nasa langit ngayon tapos dadalhin sila sa impyerno. Hindi ko stand yun, brother. O sige, ang tanong ko, nasaan yung masasamang tao na huhukuman? Nasa MCGI. Hindi na sumasagot ng tama, no? Sige. Hindi naman Sagot ko. tayo nagtatanong ng personalan. Hindi ganun po ang pag-uusap. Tinatanong ko po sa katwiran, Bernal, tinatanong ka. Nasa INC. Tinatanong ka po ng matino, hindi po ganyan ang taong kausap na matino, Bernal. Kasi ang usapan natin katwiran. Wala sa Tinatanong langit. kayo, Wala sa langit. ang paghuhukom sa labas ng langit. Pero yung mga nasa langit, ilalabas, sabi mo, ilalabas tapos hukuman. Ngayon tinatanong kita kung nasaan yung masasamang tao, sabi mo sa MCG, ha? Hindi matinong sagot yan. No? Si kapatid Joselito dahil excited naman siya. Yes. Si Panginoon Joselito. Ayan, salamat. So, Joselito, unang tanong sa'yo. Andiyan ka ba, Joselito? Joselito. Paano, salita mo na. Mic check ka muna, Joselito. Joselito. Sige, magtanong ka na. Ayan, mic check ka para confirm ba? O, unang tanong, Joselito. Ang salitang ngayon ba, ito ba ay past, present, or future? Ulitin ko. Ulitin ko para klaro. Ulitin ko. Makinig ka muna. Ulitin ko yung tanong. Ang salitang ngayon ba, ito ba ay past, present, or future? Okay, ito, sagot. Salig dun sa tanong mo, kung past, present, o future, o yung salita ngayon. So, ang sagot ko, ano yan, ngayon yan eh. Hindi yan Amen. future. So, pero binanggit ni Kristo ngayon, Amen. kakasamahin kita, sa dahilang nangako siya. Binanggit niya yung pangako, yung araw na yun. No? Pero ang katuparan sa hinaharap pa. Nakuha mo? Okay, pangalawang tanong, Joselito. Saan naman mababasa verbatim doon sa talata Lucas 23:43 na yung salitang ngayon ay nangangahulugang pangako? Saan mababasa? Walang mababasa na Amen. na pangako. Wala pa. Sa dahilang binanggit nga ni Kristo yung pangako doon sa magnanakaw, yung araw na yon. Saka, bakit natin nasasabi na pangako? Sapagkat kung mapapansin mo, kakasamahin. Yung pansalitang kakasamahin, makikita mo na future yan. So, ang Panginoon Kristo, nung mamatay, nilibing Patay yun, hindi nagpatay-patayan yun. Pati yung manignanakaw, patay rin yun Binali nga yung di ba? Si Kristo, hindi na binali kasi nakita, patay na. Okay. Kailan nabuhay si Kristo? Pangatlong tanong, Joselito. Ng 3 araw. Pangatlong Paano tanong, sa langit Joselito. Joselito, pangatlong tanong. Ano ang pupunta sa langit? Katawang laman o espiritu? Walang pupuntang katawan sa langit, bro, kasi may laman Amen. ng dugo, hindi pupunta Amen. ron. Yung espiritu, sabi sa Biblia, pagka namatay ang tao, ang babalik
yung espiritu. Amen. Pero hindi ibig sabihin, yung mismong tao Amen. na namatay, aakyat sa langit. Walang ganon. Walang sinabi sa Biblia Okay. na ura mismo na yung magnanakaw at si Jesucristo, umakyat na sa langit, 40 days nga, may isang buwan, nandito si Kristo. Okay. Paano napunta sa Pang-apat na langit? tanong ko si Lito. Next question na. May tao na ba sa langit? Meron o wala? Meron na. Ang Panginoon sa Amen. Kristo, nandoon na. Pero May hindi tao na kasama pala. doon yung magnanakaw. Kasi ang magnanakaw, pinangakuan lang, magaganap lang yung pagkakasama doon pagka binuhay siya maguli sa araw ng pagparito ni Kristo. At sabi nga, maririnig ang kanyang tinig. No? Yung mga bubuhay, magsisilabas. Kasama na din yung pinangakuan na magnanakaw. Next Okay. question. Next question. Nung namatay si nung namatay si Jesus, saan pumunta ang kanyang espiritu? Ay walang binanggit na ang binanggit nung mamatay si Jesucristo nasa libingan. Pero ang sabi niya nung manalangin siya, sa iyong mga kamay inihabiling ko ang aking espiritu. Kaya yung espiritu nandun sa Diyos Ama. Doon niya inihabiling. Amen. Hindi kung saan siya napunta. Sabi niyo, Amen. nag-aral pa. So, ang Panginoon Jesucristo, nanatili siya sa pagkabuhay maguli sa lupa. Nagpakita pa sa mga alagad. 4 na pong araw pa, biro mo yan, nasa lupa. Paano nasa langit yan? Eh, buti natapos. Kala ko di na matatapos. Next question no si Lito. Sige, sige. So mali ang nakasulat sa talata na siya ay pumunta sa lugar ng mga patay at Ay, nangaral. ang Mali ba mali yung... kung... Di, ulitin ko ha. Mali ba yung talata na nakasulat nang after niya mamatay, siya ay pumunta sa lugar ng mga patay at nangaral? Maganda ganito, Johan. Basahin mo muna yung talata sa akin, tapos saka mo itanong. Kasi baka hindi ganun Okay, next question na. Next question na. Sige, next question. Kasi di masagot-sagot eh. So next question, si Sige. Lito. Sabi mo, si Kristo lang yung andun sa langit. Saan naman Wala napunta ko si Enoch? sinabing si Kristo lang. Wala ka Ha? sinabi. Okay, Oo, okay, tanong ko na lang. Baguhin ko tanong ko. Sabi mo, Tanong mo wala kasi ka kung may sinabi. tao na. Sabi ko, Wala ka sinagot ko sinabi lang. na si Kristo lang ngayon. Hindi, ang sinagot mo lang kasi, ang tinanong mo kung may tao, magtatanong na ako. kung Huwag may ka na tao na sumingit. ba? Huwag ka na Ang sabi sumingit. ko, si Huwag ka na Kristo. sumingit. Wala akong sinabing Oo, si Kristo lang. una. Okay, tanong ko sa'yo. Huwag Last ka question. mag-premise ng Last hindi ko question ko na. sinabi. Last Okay, question ko sige. na. Last question. Last Ayusin mo question. yung premise mo, Brad. Last question. Maliban kay Kristo, sino pang tao ang nandun sa langit? Si Enoch, saka si... Amen. nandun na. Saka si Kristo. Tatlo pa lang. Amen. Pero yung Okay, magnanakaw, salamat Brad, to yan kasi Silito. ang pinag-usapan Moderator, natin. Wala pa noon. host, pwede na Okay. ma-mute si Silito kasi premise magkano na conclude na. Yan, salamat no sa mga pag-amin ng kapatid nating Iglot na hindi lang pala si Jesus ang tao na nasa langit. Pero yung magnanakaw daw, wala pa daw sa langit. 'Di ba? Napaka double standard. Merong ibang tao na dumiretso na sa langit. Pero yung magnanakaw na sinabihan na ngayon, kakasamahin kita. Future daw yung salitang kakasamahin. Tapos yung ngayon naman, present. Eh di, present tsaka future sa isang salita. Sa isang word. Tama ba? Pagkakaintindi ni Joselito, mali. Kung mag-aaral yan ng salitang English, talagang babagsak yan eh. Walang kaalam-alam si Joselito na hindi mo pwede gamitin yung salitang present para gawin yon sa future. Sabihin mo, ngayon kakasamahin kita, tapos bukas pa pala. Nakakatawa ka pagka ganun pagkaintindi mo. Mag-aral ka ulit Joselito. Thank you. Okay. Okay. Si Guerrero. Si Guerrero. Yan. Yun, okay. Ako na ba? Basahin ko muna ha. Ay, Tanungin kita, basahin ko muna. Efeso 4 talatang 7 to 11, sabi dito, yung bumaba, yun yung aakyat. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan, ang bumaba muna,
bumaba muna siya sa kinaalaliman ng bahagi ng lupa. Ang bumaba siya rin ang umakyat. Ngayon ang tanong bro, si Kristo bumaba ayon sa unang Pedro 3:18, 19, 20. Tanong, may inakyat ba siya doon sa langit? Kasi siya yung bumaba. What do you mean inakyat sa langit? Ayon dito sa Efeso 4, yung bababa siya din yung aakyat at nakasulat sa Lumang Testamento ang bababa magdadala ng mga bihag papuntang langit. Ngayon ang tanong, may dala ba si Kristo nung umakyat siya sa langit? Pagkakataong yun, meron na. Pero hindi literal nandun sa langit, kundi pangako. Pangakong maliligtas. Sila yung mga iglesia ni Kristo, hindi mga katolikong mamamatay tao. Okay, basahin ko muna ulit. Next question to pero basa muna ako. Oo. Sige. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kataas-taasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanlikha at binigyan niya ng ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta. Ngayon ang tanong bro, naganap na ba ito or hindi pa? Yung naganap, yung mga propeta, Yung sulat na ito, Efeso 4, talatang 9 to 11. anong klaseng mga tanong yan? Naganap na ba ito? Makita nila kung Oh. Nabigyan na ba niya ng kaloob yung propeta at yung mga apostol doon sa langit? May kaloob na ba? Sa talata langit Efeso, na, hindi sa lupa. Sa langit. Efeso 4, Talatang 9 to 11. ano 11? 11 yan. Hmm. Ay, So naganap na, hindi pa. wait lang, check sila. Wala makita. Next question na lang. Next question na lang. Ito kan. Para mabilis tayo. Sayang oras ko. Sa unang Pedro talatang 3:19, yung mga nakakulong dito sa bilangguan, impyerno ba to o yung tinatawag nating Abraham bosom? Hindi ko alam. Next question. Ang layo sa topic. Next question. Okay. Layo sa topic. Okay. So ayon sa talatang ito, yung mga kapanahonan ni Noe ay ang andon. Pati si Abraham andon, pati si Lazaro andon. Tanong, nakaakyat na ba ito sa langit? Sinong ito? Yung nasa Abraham bosom. 3:19. Ang nasa Biblia, ang tinatawag sa langit, si Enoch, si Elias, at si Kristo. Kung daragdagan mo yun, ang sabi ng Biblia, daragdagan ka ng Diyos ng mga salot. Apocalypse 19. Okay, next question. Pahayag 5, pahayag 5, pahayag 5, ano pala to? Oo, pahayag 7, yung 144,000 na nasa langit. Langit yon o Abraham bosom? Nasa langit. Hindi Yung 144,000. na kundi yan ay mga tiyak na mga pupunta sa bayan ng banal. Sila yung mga dumunod. Yes, hindi mo ulit mamatay. Next question. Okay. Apokalipsis 5 talatang 9. Inaawit nila ang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumukuha ng kasulatan na nakabalumbon at ng selyo na sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng ganun. Sa konteksto nito, ang umaawit dito yung mga hinirang ng Diyos na nasa langit na nakita ni Juan. Agree ka ba sa nasusulat na nasa langit ito? Yes or no? Wala nga nasa langit na ibang kay Elias ni Kristo. Tatlo lang silang tiniyak ng Biblia. Kung daragdagan mo ngayon, ang sabi sa Biblia, sumpahin ka ng Diyos. Sinumpa na nga kayo, sumpahin ka pa lalo. Okay. Next question, Apokalipsis 5 talatang 13 hanggang 14. Umaawit ang bawat lipi at bawat lahi sa lahat na nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa langit.
At sumagot ang 4 na nilalang na buhay, amen. Nagpatara pa ang matandang pinuno at nagsisamba sa langit. Ngayon ang tanong, nasa langit ba ito? Wala pa rin. Kuya, ating sagot. Ang pagsingit na ba ang kasama ni Jesus na napako sa krus? Hindi yung mga Israelita? Next question. Next question. Ngayon, kasi yung kasama ni Kristo na nasa cross ay Hudyo yon, kagaya ng ni Kristo. Tanong, nasa langit ba yun? Wala. Bakit? Ang sabi dito, Katoliko, ito yung sidang Katoliko. Ulitin ko. Lahat ng binabasa natin, puro Hudyo ito. Ang tanong, yung nasa katabi ni Kristo na Hudyo, nasa langit ba yun? Yes or no? Wala. Bakit? Ang sabi sa Katoliko, hindi pa umakit sa langit agad ang kasama ni Kristo sa krus. Ayon sa talata, bro. Hindi ayon sa aklat namin. Ayon Hindi. sa talata. Ito ba sa pare mo? Sabi ng pare mo, ang tinawag na mabuti magnanakaw ay ako na makakasama sa paraiso. Ayan sabi ng aklat nung. Sige, pakita ko ba? Next question. Ayon sa aklat na binabasa mo, Biblia ba yan? Yes or no? Ito ay hindi Biblia. Hindi bigikita mo. Sige, I raise my case. Thank you, bro viewerista. Thank you, bro. Thank you. Parang naman. Papakita ko Wala sa na inyo. oras. Si Johan, tatanungin ko. So, susubukan ko kung may alam. Yan. Juan, Salamat. ready ka na? Kapatid, sa pagpili. Ready na ako. Magtanong ka na. Hindi ka na magtanong. Ano, no? Ready na ako. Di kasi ako para sa'yo naiyakin. Sige, Nung go. sabihin ng Panginoon Kristo, ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Ano tanong mo dyan? Ito tanong ko. Yung mamatay na yung dalawa, nasa langit na sila o hindi? Yung mamatay na yung dalawa? Ayusin mo tanong mo. O yung dalawa, si Ayusin mo. at si Ulitin mo Jesucristo. tanong mo. Ulitin mo tanong mo. Ayusin mo. Okay. No, yung sinabi na ngayon kakasamahin kita sa paraiso. So, oro mismo, nung mamatay ang magnanakaw saka si Jesucristo, umakyat na sila agad sa langit, tama? O hindi? Ang sagot dyan ay tama. Si Kristo ay umakyat sa langit at bumalik ulit dahil wala tayong mababasa sa talata na siya ay dumiretso sa Adobe of the Dead. Walang talatang dumiretso or pumunta agad sa sa presinto ng mga patay. Next question. Next question, kapatid. So, ayon sa sagot mo, no? Ang tanong ko kasi kung ora mismo umakyat na yung magnanakaw sa kayo si Jesucristo. Yes, Sagutin amen. mo. No, Sinagot ko na. Nandun na sa langit yung magnanakaw sa si Jesucristo. O Amen. hindi? Andun na, naiwan yung magnanakaw sa langit, si Kristo naman bumalik. Di mo ba narinig sagot ko? Napakaklaro nun. Okay. So sabi mo, yung magnanakaw, dinala na ni Kristo ora mismo sa langit, tapos bumalik Amen. si Kristo. Ibig mo Amen. ba sabihin na naganap na yung ikalawang pagparito ni Kristo? O hindi? Ay mali. Kung yan ang iniisip mo ng kanyang pagbalik, mali. Sapagkat siya ay nangaral muna. Ang katayuan niya, ang katangian niyang likas doon, nung pagpababa siya ulit, ay nasa katangiang espiritu pa rin. Siya ay nangaral sa mga patay. Sige, Okay, next tanong. question. Nung mamatay si Jesucristo at ang magnanakaw, particular na si Jesucristo, nasaan siya napunta? Sa libingan o sa langit? Yung katawan niya napunta sa libingan, no? Yung laman. Yung espiritu naman niya ipinagkaloob o ipinagtagubilin niya sa Panginoong Diyos Ama. Next question. Ang tinatanong ko, si Jesucristo na namatay. No? So, nung mamatay si Jesucristo, hindi ko tinatanong yung espiritu, no? Okay. Ang tinatanong yung laman, ko, yung si laman yung Jesucristo tinatanong mo? na Yung tao. laman. No? Sige. Yung tao na namatay. No? So, saan siya napunta? Sa libingan o sa langit? Si Kristo ay hindi siya napunta sa libingan na katulad ng libingan ng normal na tao, no? Nag-iisang libingan lang po yung napuntahan ng kanyang katawang laman.
Pero yung espiritu nga, dahil sa amin siya ay Diyos at tao sa dalawang kalikasan. So yung katawan Okay, niya next napunta sa question. libingan, tapos yung espiritu naman Ah, ipinagtagubilin sa Diyos Ama. Sige, next question. so sa mga tweet, sabi mo, yung Mm, namatay na nailibing, na yun yung Hesukristo. na tao, So, oo. yung Yun yung espiritu, laman. si Hesukristo din yon o hindi, na napunta sa langit Ay, o oo. hindi. Oo, isang individual lang yun. So, Yung laman, no, so yung Leo, namatay sagot na ko. katawan, ito Mm. tanong ko, yung namatay na katawan na nailibing, si Hesukristo yon o hindi? Isang individual lang yung espiritu Hindi, tsaka yung tinatanong laman. ko kung si Naiwan Hesukristo yung ba yon laman. o Makinig ka hindi. muna. Makinig ka. Naiwan yung laman sa lupa, yun yung inilibing at yung espiritu naman, pinagtagubilin niya sa kanyang ama. Ang Next tinatanong ko sa question. iyo, yung katawan Iisa nga lang na yun, ang paulit-ulit namatay, si ka. Hesukristo Iisa ba lang. yon Oh, o si hindi? Jesu Kristo yung laman, si Jesu Kristo din yung espiritu. Sa Sapagkat mga isang tweet, tao lang yun, oh. sa mga tweet, dalawang Isus mo. Ay, Isang isa lang. espiritu. Medyo bungol ka. Isa lang Oh. yung sinabi ko eh. So, Oh, sige, ibig next sabihin, question. nung mamatay yung katawan, namatay yung Hesukristo, Pinagpipilitan eh. ngayon Oh. yung nanatiling buhay, si Hesukristo din yon na pumunta sa langit. O hindi. Ay, oo, isa nga lang yun. Yung laman, yung katawan niya namatay, yung katawang tao namatay. Tapos yung espiritu naman, ipinagtagubilin niya sa Diyos Ama. Isang Next namatay na question. Hesukristo at isang buhay pa na Hesukristo na pumunta sa Mali ang langit. Tama? pagkakaunawa sa sagot. Mali ang pagkakaunawa sa sagot dahil lang sabi ko, namatay yung katawang tao niya. Ibig sabihin, dalawa yung kanyang kalikasan. Okay. Yun ay kalikasan tao at kalikasang Diyos. Okay. Okay Next na. question, Okay kapatid. na Yuan. Magpapayag na Ipitin, ako. ipitin mo naman ako. Ang hina. Magpapayag Yun na na. ako, no? Yun ang pag... Magpapayag na ako. Tahimik ka na. Pakimute na siya. So, malinaw, no? Na nangangapa ng isasagot si Yuhan kung saan siya lumalabas na sa sagot niya, dalawa Jesus niya. Pero mo yung namatay na Jesus, yun daw yung katawan. Tapos meron pang nanatiling buhay. Pero mo, Jesus din yun, yung Espiritu, Jesus din. Yun daw ang umakyat sa langit. Mabirang aral yan. Tapos bumalik daw yun. Bumalik. Hindi, sinama daw ng Espiritong Jesus. Yung, yung magnanakaw din na, tapos bumalik yung Espiritong Jesus. Pero, merong namatay na katawan. Binuhay yung Yuhan eh. Paano yun? Di ba? Dalawa pa rin Jesus mo. Binuhay maguli yun pagkalipas na 3 araw eh. Di ba? Yung sabi mong katawan. Si Yesu Kristo yun eh, binuhay na maguli eh. Yung isang Jesus naglagalag ng aral. Dalawa Jesus, makita nyo po, no? Kung paanong nagkukontrahan yung paniniwala ng Katoliko. Na, hindi man kasi ito mga tinuruan talaga. So, kung saan kumukuha ng mga palusot na sagot eh, no? Ang maliwanag po talaga, namatay si Kristo. No, yung tunay na Jesus yan eh, namatay tao. Tapos binuhay na maguli. Umakyat pagkalipas ng 40 araw. Yan tamang aral dyan eh. Pero yung magnanakaw, Brad, huwag mo lang ipilit na dinala sa langit. Tatlo lang nandun sa langit eh. Meron ka mababasa na yung magnanakaw eh, nandun sa langit. Sablay, nasa ako si Yuhan, no? Pambira kasi, alatsamba kasi ang mga sagot eh. Yan ang sinasabi ko. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan ba? Parang meron. Ay, oras ko ulit. Minuto na wala. Sayang namin sa minuto ko. Dali, iyahan mo yan. Kaya yung sa minuto ko nawala. Ayan, Bakit? salamat. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak. Kasalanan mo, mahina boses mo eh. Sige, magtanong ka na. Nagado. Magtanong ka na. Mm.
yung dalawa, si Kristo at ang mapalad na magnanakaw, pagkamatay ba nila ng araw na yon, agad silang umakyat sa langit? Ay oo, dahil direkta sinabi ni Jesus, ngayon isasama kita sa paraiso. Wala naman siya sinabi na ngayon Next isasama kita sa paraiso pero bukas pa. Hindi Kristo. sinungaling yung Kristo. Yun, Next question. question. Ayun na Kapag naman ito. ngayon, mamaya, bukas o ngayon na? Ano, ulitin mo. Kapag sinabing ngayon, bukas, mamaya, o next week, o ngayon na? Ngayon na, engot ka pala. Pagka sinabing ngayon mismo, napakaingot nito. Question. Next question, nangingot nito magtanong. Ilang beses bumaba si Kristo mula sa langit? Ano? Ilang beses bumaba si Kristo mula sa langit? Isa, Ilang dalawa. beses? 3. Nung una, nung siya pa ay nasaan yung Diyos, nasa langit siya. Yung unang baba niya, nung nagkatawa, makinig ka sa sagot. Puro kaiyak eh. Ay na, Puro kaiyak ko. Di na ako sasagot. Puro Tatlo sabi. kaiyak. Sasagot ba ako sa tanong o hindi? Kaya nga tatlo nga Kaya sabi nga, mo. makinig ka. Huwag ka sumingit. Oo, unang pagbaba, nung siya ay nasaan yung Diyos at nagkatawang tao. Makinig. Pangalawang pagbaba. Sige, next question na. Ang ingot Sayang nito. oras. Sayang Ang oras. ingot nito magtatanong. Next question na, bilisan mo. Napakaingot Ika, nito. yari, sa ikalawang pagparito ni Kristo, Ah. paghukom o hindi paghukom? Ay hindi pa kasi nga sabi ko kanina sa stand ko, nung umakyat siya sa langit, siya pa ay espiritu at nung bumaba siya, siya pa rin ay nasaan yung espiritu. So yung pangatlong pagbalik, yun na yun yung paghukom, nasaan yung Diyos. Next question. Ang ingot magtanong. Ito lang. Puro ka Sige na, domen. next question na. Ay, sa unang Timothy. Manang-mana ka kayo si Lito magtanong, pares kayo ingot. Ikaw. Ayun, sa ikalawang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Sa Oh. Panginoon mismo ay babang mula sa langit. At ang magbabay kay Kristo ay unang bubuhay man uli. At ay sasalubong sa Kanya. Ilang mga ganap to. Yung ikalawang pagparito ni Kristo. Ayun yung nasaan yung Diyos. Hindi ko tinatanong kung Next question na. tinatanong ko kailan Nangingot nito magtanong. Next question. Nangingot nito magtanong. Masasayang oras mo. Magtanong ka na. kailan. Nasagot na nga. Nasaan yung Diyos na siya nung bumalik siya ng paghukom. Next question na. Masasayang oras mo. Ano Masasayang oras mo. Magtanong ka na. Ang tanong ko kailan? Ang sabi dito, Ang tanong mo kailan? Nung pagbalik niya na nasaan yung Diyos siya. Yun. Sige, tanong. Kristo, Tagal naman ito magtanong. sapagkat ang Sige na, Panginoon magtanong ka. langit at ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhay ng muli. Ito ang ikalawang pagparito. Diyan katolik kayo na. Kasi pakita. Ano tanong mo? Ano tanong mo dyan? Kailan magaganap itong ikalawang pagparito? Kailan magaganap? Gusto mo ng petsa? Ano ba tanong mo? Petsa ba? Ano bang kailan? Ano tanong mo? Ulitin ko, bago yung tanong ko. Specific mo yung tanong kung petsa ba kasi tanong mo kailan. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon mismo ay babang mula sa langit at Ang hina ang nito magtanong. kay Kristo ay unang bubuhay ng muli. Ito, ikalawang pagparito ni Kristo. Ang tanong ko, Ano tanong mo dyan? ikalawang pagparito ni Kristo? Ano tanong mo dyan? Ano ang magaganap sa ikalawang pagparito ni Kristo? Anong magaganap? Paghuhukom. Oh, Binasa mo na, tinanong mo, pangingot mo naman. sabi mo kanina, hindi paghukom magaganap. Ay mali ka dyan. Hindi naman kasi binilang yung paghatid niya. Ano ka ba? Ang tanong mo kanina kung ilang beses bumaba, ang sabi ko 3. Hindi naman kasi kasama sa pagbilang yung paghatid na dun. Magaganap. Magpe-premise ka na, magtatanong ka pa. Oh. Magkukonklud ka na, kapatid. Sabihan mo ako para mag-mute ako. Hindi. Ang sabi mo, Magtatanong ka pa. Sige, tanong. ikaw. Ang sabi mo, si ikalawang pagparito ni Kristo, araw na ng paghukom. Ang tanong ko, sa ikatlong pagparito ni Kristo, ano magaganap? Mali ang pagkakaunawa mo doon sa tanong mo na una. Ito Hindi, yung sagot. Ang sabi tanong mo- mo na una, makinig ka. So sasagot ako, hindi. Ayaw ko pa sagutin. Takot na takot.
No? Ayaw ko pasagutin, no? Yung ikalawa, Nagtatanong, tapos magsasagot, sisingit. oh, Paano ako sasagot niyan? hindi, bit lang. Paano nga ako sasagot? O, tanong ulit, tanong. Sabi mo, Oo. yung ikalawang pagparito, ano ng paghukom, di ba? Hmm. Yung ikatlo, ano magaganap sa ikatlong Sasagot, pagparito? sasagot na ba ako? Sasagot na ba ako? Ano magaganap? O, wag ka sisingit ha. Sasagot ako ha. Ano magaganap? Sige, makinig ka. Ang sinabi mo kanina, tinanong mo sa akin, ilang beses? Tanong ko, ano Makinig. magaganap Kita mo, ayaw ko pa sagutin. ni Kristo? Ano Ayaw magaganap? ko pa sagutin. Anong magaganap eh? Sasagot ba ako o sisingit ka? Ano nga magaganap? Sagutin mo. Ang ina ng utak, sasagot nga. Paano ako sasagot yan? Sisingit ka. Ganap. O, sagot. O, sagot. O, 10 seconds ka na lang, o. Bumawi ka na lang next life. Napaka-ingot mo para kang sisilito. Sulong ba? Manang-mana ka sa ministro mong kulto. Oh, boy. Ayan. Hello, hello. Ang tatanungin ko po ay si Depender. Ay, wala na si Depender. Si Joselito. Wala na rin si Joselito. Meron pa bang INC dito o kaya MCGI na pwede kong matanong? Si Guerrero, INC ba siya, brother? Ay, Ayan. Ikaw na lang, brother Guerrero, ano? Wala kasing mga talagang tatanungin ko. Pasensya na. Ito po yung unang tanong ko. Naniniwala ka ba na sa Revelation 6 verse 9 to 11 ay kasama na ng mga banal at martir ang Diyos? Hindi lahat. Alimbawa, si Kristo. Brother, wait lang brother. Wala kasi akong sinabing lahat. Hindi ko sinabing lahat. Ulitin kita tanong, naniniwala ka ba na sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11 ay may makasamang banal? Ayan, sabihin na lang natin na gano'n na ang Yes. Diyos. Ayan. Meron. Sinang halimbawa, si Enoch, si Elias at si Kristo. Maliban sa kanilang tatlo ay wala na. Kung daragdagan mo yung kuya, ang sabi ng Biblia, daragdagan ka ng Diyos ng salot na nasusulat sa aklat na ito. Next question, kuya. Ayan, ang next question. Nabanggit ba yung mga pangalan na binanggit mo? Nabanggit ba dun sa talatang yun? Hindi doon, pero sa ibang talata na banggit. Next question, kuya. Since hindi nabanggit dun, ikaw ba ay nagdadagdag o nagbabawas sa talata? Hindi, kuya. Sapagkat yung binanggit ko, si Enoch at si Elias, sila ay tiyak na nakasulat sa Biblia na sila yung makat sa langit. Kung Yan. daragdagan mo yun, ay masama na yun. Ayan. Next question, kuya. Question, brother. Ilan ba ang pupuntahan ng mga tao kapag sila ay namatay? Langit at impyerno lang ba? Oo, kung ang sabi ng Biblia, ang mga nasa kanan at ang nasa kaliwa. Yun lang, kanan at kaliwa lang. Tumutukoy sa langit at imperno. Gusto mo ng talata? Ngayon, next question, brother. Nasa langit na ba si Felix Manalo kasama ng mga banal? Ay, wala pa. Bakit? Sapagkat ang araw ng paghukom ay magaganap pa sa ikalawang pagparito ni Kristo. Doon palang hahatulan lahat ng mga banal. Yung mga banal, sasalubong kay Kristo. Kung nasa langit na yung mga banal, sino sasalubong sa kanya? Nagmabang mula sa langit. Next question, kuya, para mabilis tayo. Yan. Kung wala sa langit si Felix Manalo, at langit at impyerno lang ang pupuntahan ng tao kapag sila ay namatay, saan mapupunta si Felix Manalo after niya namatay? Mali ko yung tanong ko kanina. Sabi mo kayo na nasa langit na ba? Sabi ko wala pa. Ang tanong mo ngayon, binagong mo eh. Yung mga patay kuya, sila ay nasa libingan. Yung mga patayan nasa libingan hanggang sa ikalawang pagparito ni Kristo. At pag si Kristo bumaba lang mula sa langit, yung mga banal ay bubuhayin ng mata sa dagat, sa sementeryo, bubuhayin yun. At yung mga kay Kristo, sasalubong sa alapaap. Yun lang, simple. Nung namatay si Ka Felix Manalo, sabi mo dalawa lang kasi ang pupuntahan, langit o impyerno lang eh. Nung namatay si Ka Felix Manalo, ang pinuntahan niya ay libingan. Tama ba? Nasa libingan yung mga patay. Nasa libingan na, oh. Huwag Tama. nating idama yung ibang patay, yung ngayon kay Ka Felix lang. Si Ka Felix, napunta siya sa libingan. Oo, sa libingan nga, lahat ng patay. Hindi siya umabot ng impyerno, brother. Hindi siya umabot ng impyerno. Hindi nga eh. Ang patam ni Kuya, pag tanong lahat ng namatay
banal man o hindi, maliban sa tatlo, ay nasa libingan. Ayan. Hindi siya umabot ng impyerno kasi sa Revelation 1 pa lang sa paghuhukom pa mangyayari yung mga yun, ano, yung pupunta sa langit, pupunta sa impyerno. Tama ba? Oo na, tama, tama. Ayan, tama daw. Kapag sinabi, kapag sinabi ng ministro na ngayon mababautismuhan ka, kailan ka mababautismuhan, brother? Depende sa setang ngayon. Ngayong date, ngayong petsa, ngayong oras, ibabautismuhan kita. Mali mo, ngayong date ng Mayo, ibabautismuhan kita. Noon pa lang. Hindi, yung tanong mo kasi, medyo lagyan mo ng konting... Brother, wala kasi Okay. akong sinabing ngayong Mayo, ngayong January, walang ganun. Ang sinasabi ko lang, kapag sinabi ng ministro mo, ngayon mababautismuhan ka, kailan ka mababautismuhan? Ganun, kuya, kasi na mismong literal, babautismo ka ngayon eh. Kundi, ang sa amin, kapag kami babautismuhan, isang linggo pa lang o isang buwan, binabanggit na, o ngayong ganitong buwan, ngayong buwan. Ulitin ko lang, brother, ano, dinadagdagan Walang ganun. dinadagdagan mo kasi yung tanong ko, brother. Ang tanong ko lang eto lang yung sasabihin kasi ng ministro. Ngayon, mababautismuhan ka. Eto ang Wala. tanong, kailan ka mababautismuhan? Kasi, ano yan, pandaragdag. Iniipit mo ako sa isang tanong na wala naman kami ganyang doktrina, yung aral. Kahit nga, Hindi aral yan, brother. Example lang yan, example lang. Kapag sinabing ngayon, mababautismuhan ka, kailan ka Mali. mababautismuhan? example mo eh, kulang ba, kulang. Next question na lang, next question. Na ngayong mismong araw na ito, walang ganun. Question na, brother, kasi yung oras tumatakbo. Next question. Kapag sinabi ng ministro na ngayon matitiwalag ka, kinabukasan ba tiwalag ka na o hindi pa? Depende nga eh. Depende nga kung tama nito. Pag sinabi na yun, ato kaya, halimbawa sa Biblia. Biblia tayo ba? Sa Biblia, sinabi ng Diyos, lilipunin ko lahat. Kapag ba sinabing lahat, automatic lahat, lilipun. Next question, brother. Next question. Ito. Nagsinungaling ba ang ministro kung nung sinabi niyang, ngayon mababautismuhan ka, tapos hindi ka binautismuhan? Depende nga yun eh, sa may ano eh, pangungusap eh, wari nga sinabi ng Diyos, lilipunin ko lahat. Ay, hindi man lahat nalipol eh. Nangangulugan ba sinungaling ang Diyos? Yeah, next question, next question. Nagsinungaling ba ang ministro kung sinabi niya, ngayon matitiwalag ka at kinabukasan nalaman mo, tiwalag ka na pala talaga? Ato kaya, lagyan mo ng konting talino yung tanong mo. Lagyan mo ng konting talino, pakiusap lang. Wag at home, wag at home. Yun yung tanong. Nagsinungaling ba ang ministro kung sinabi niya ngayon matitiwalag ka tapos bukas hindi ka pa pala tiwalag? Depende nga sa tang ngayon eh. Ngayong buwan, ngayong oras, o ngayong... Next question. Nahabulin ko isang tanong pa. Kapag sinabi ba ni Jesus, ngayon makakasama ka sa langit? Hindi ba Ngayon minuto pa? makakasama sa langit? Kuya, bigyan mo siya ng ano pa, 10 minutong pagkatanong para makabawi naman. Hindi, yun yung last question. Kapag sinabing ngayon, makakasama ka sa langit, ngayon ka na ba makakasama sa langit? Kuya, bigyan siya, bigyan pa ng tanong. Para maganda yung laban. Yan pa daw ng tanong yung ano, yung yung kapatid nating Iglot. Yun nga yung tanong, brother, yun yung huli. Ito, ulitin ko